Magandang umaga po muli, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Sa umaga pong ito, itutuloy ko po yung kwento ko po nung nakaraan na si Abraham ay kausap po ng Diyos na gugunawin ng Diyos yung Sodoma at Gomora. At nag-alala po si Abraham dahil po doon po nakatira ang kanyang pamangkin na si Lot. Bago po ang lahat, mayroon akong ikwento po sa inyo na isang pastor po siya na sikat. Hindi ko lang po pangalanan kasi pag pangalanan ko tsak na kilala po ninyo. Kahit sa ibang bansa, sikat po siya. Napakalaki ng kanyang chart na hinahawakan. Pero po, nalungkot po ako sa turo po niya. Napanood ko po sa Facebook. Kasi po, ang sabi po niya, ang dami nung pong gawain po nila, naka-video po yun. Maraming nakikinig. Puno yung kailang malaking chart, tapos hawak siyang mic, naka-Amerikana. Hindi okay lang yung kasuotan, pero ang turo po niya ganito. Si Abraham daw po, kausap po ng Diyos. Yun ang turo niya. Maraming nakikinig. Tapos, kausap niya, sabi daw ng Diyos kay Abraham, Abraham, mamayang madaling araw, magmadali ka, lumayas ka dito, dalhin mo ang iyong asawa at mga anak dahil gugunawin ko na ang Sodoma at Gomora. Huwag kang lumingon, huwag kang hihinto, tumakas ka dahil gugunawin ko na ang Sodoma at Gomora. Yun po nakakalungkot, hindi po si Abraham yun, si Lot po yun ang dumidipinsa na hindi matuloy ang paggunaw ng Sodoma at Gomora. Si Abraham po, sabi ni Abraham sa huli pong tanong niya sa Diyos, kung sakali pong 10 ang mananampalataya at sumunod sa kalooban ninyo, gugunawin pa ba ninyo ang Sodoma? Sabi ng Diyos, hindi ko gugunawin ang Sodoma alang-alang sa 10 taong yun. Si Abraham po yung kausap ng Diyos. Pero iniwan na po si Abraham noon. At ang dalawang anghel ang nagpatuloy sa Sodoma at Gomora. Ganito po ang kwento po. Kung mababasa po natin sa Genesis 19. Ang sabi po doon, Genesis 19. Nang gabing dumating ang dalawang anghel sa Sodoma, nakaupo si Lot sa pintuan ng lungsod. At nang makita niya ang dalawang anghel, patakbo niyang sinalubong at yumuko siya. Wika ni Lot, mga Ginoo, inanyayahan ko po kayong magtuloy sa amin. Doon na po kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. Bukas na ng umaga kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Kasi po nung panahon yon, ang mga panauhin po nila, ang pinaka-entertain nilang palagi unang ginagawa yung paghugas ng paa kasi po disyerto yung nilalakaran mahirap matulog na yung paa puno ng alikabok na mangangati sila, kaya inalok nila doon maghugas ng kamay sa kanila. Tumanggi po yung dalawang anghel na nagkatawang tao po. Ang sabi po ng dalawang anghel kay Lot, wag na, dito na lang kami sa lansangan magpalipas ng gabi. Pinilit po sila ni Lot. Dahil pinilit ni Lot, sumama na kay Lot ang dalawang anghel. At pinagluto po ni Lot ng tinapay na walang pampaalsa at pinaghanda niya ng masarap na hapunan. At kumain sila. Nang matulog na po sila, ang bahay ni Lot pinaligiran ng mga kalalakihan na taga Sodoma. Lahat ng kalalakihan sa lungsod nandoon po sa paligid ng bahay ni Lot, bata man o matanda. At ang sabi pasigaw, Lot, nasaan yung mga panauhin mong mga lalaki? Ilabas mo para makikipagtalik kami. Mga lalaki po yung nakapaligid, pero makipagtalik daw sa mga panahon ng lalaki. Ibig po sabihin noon ay lahat ng mga nakatirang lalaki, bakla. Ganun. Yung po nakasulat sa Bible. Bible po ito ha. Yung banal na kasulatan. At lumabas po si Lot at sinarayan ni Lot yung pinto. Sabi ni Lot, wag mo pong, napakasama po ang ginagawa niyo mga kaibigan. Wag niyo galawin ang mga bisita ko, mga panauhin ko yon, at pinoprotektahan ko sila. Kung gusto po ninyo, mayroon po akong 2 anak na dalaga.
sila po ang ibigay ko sa inyo. Gawin ninyo ano man ang gusto ninyo sa kanila. Huwag lang yung mga panauhin ko. Tumanggi po yung mga lalaking yon at tinulak si Lot. Tumanggi sa mga dalaga. Di ibig sabihin talaga mga bakla yon. Tumanggi po at tinulak si Lot. Huwag mo kaming pakialaman. Dayuhan. So dayuhan, si Lot pala po yung hindi taga roon. Dayuhan lang. Nakikitira lang sa lugar na yun. Tinulak po si Lot at nagtangka silang wasakin ang pinto. Pero hinaltak si Lot ng dalawang bisita niyang anghel. At pagkatapos po noon, lahat ng mga lalaki sa labas na nanggugulo, binulag po ng dalawang anghel. Kaya hindi na po nila makita ang pinto. Sinabi po ng mga anghel na panauhin ni Lot, magmadali ka. Ayan po, si Lot ang kausap ng anghel, hindi si Abraham. Yung sinasabi kong pastor, na sikat na pastor, tinuro po niya na si Abraham daw yung kausap ng Diyos na lumayas ka, dahil wasakin yung lugar na ito. Sinabi po ng dalawang anghel kay Lot, magmadali ka, isama mo ang iyong asawa at mga anak at iba pang mga kamag-anak mong nakatira sa lungsod na ito. Dahil nakarating na sa Diyos ang kasamaan ng mga nakatira dito. Gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinuntahan po ni Lot ang mga mapapangasawa ng mga anak ng babae. Sinabihan niya na umalis na kayo dito dahil gugunawin na ng Diyos ang lungsod. Ngunit hindi po naniniwala. Akala po nagbibiro lang si Lot. Kaya sinabi ng anghel na panauhin ni Lot, sinabi sa kanya na magmadali ka na. Bago ito magbubukang liwayway na gugunawin namin ang lungsod na ito, isama mo ang iyong anak, mga anak at asawa, dahil baka madamay kayo. Tumakbo kayo, magtago kayo doon sa kaburulan. Sinabi po ni Lot na wag na po, Ginoo, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Tinulungan ninyo ako at iligtas ninyo ang buhay ko. Wag na po kaming pumunta sa kaburulan na yan, masyadong malayo, sabi po ni Lot. Dito na sa maliit na bayang yon, doon sa bayang maliit na yun, sa bayang Sor, doon na kami pupunta. Sumagot po yung anghel ng Diyos, sige, magmadali kayo ng mga anak mo at asawa. Hindi ko gagawin na paggunawin ang lungsod na ito hanggat hindi ka makarating sa maliit na bayang yon. Nagmadali po si Lot. Pagdating po niya, mataas ng araw nung dumating sila sa maliit na bayan na yon ng Sor. At nakita po niya na pinaulanan ng Diyos ng apoy at asopre ang Sodoma at Gomora. Ngunit po ang asawa ni Lot, naging haliging asin dahil lumingon po. Yun ang bilin ng anghel kasi na huwag lumingon. Lumingon po. Kaya ang natira po sa pagtakas, si Lot na lang at ang dalawa niyang anak na babae. Pinaulanan po ng Diyos ng apoy at asopre at ginunaw po ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Umagang-umaga po, pinuntahan ni Abraham ang lugar kung saan sila nag-usap ng Diyos. Tinanaw po ni Abraham po ang lugar, ang Sodoma at Gomora, at natanaw po niya na kumapal ang usok, tumaas ang usok at parang galing sa hornuhan. Kaya po, nang gunawin ng Diyos ang lungsod na yon, inaalala po ng Diyos na ang kasunduan nila ni Abraham, inaalala ng Diyos si Abraham, kaya niligtas po niya si Lot na pamangkin ni Abraham. Sa aral po makukuha natin dito, nauna ko pong sinabi kanina na nalungkot po ako ng pastor na yun, hindi ko na pangalanan po, na sinabi niya si Abraham daw yung nakatira sa Sodoma, pinatakas ng Diyos. Marami pong nakikinig pero hindi na po, pero okay lang naman po yun ewan ko pero ang mahalaga po, parang yung sinasabi sa inyo na ang mahalaga, binago ng Diyos ngayon yan, yung mga paghahandog ng mga dugo ng hayop. Ang mahalaga po, kilala natin si Jesus. Si Jesus po ang magliligtas sa atin. Hindi po masyadong mahalaga yung magaling ka sa Bible, pero yung pagtuturo po noon na nalungkot po ako dahil ang daming nanonood din ng kanyang Facebook Live o YouTube. Tapos maraming nakikinig sa kanya. Puno yung chart niya noon, siguro linggo yun.
maliin ka ng iginoro. Ang aral pong makuha natin dito, tungkol po na pinatakas ng Diyos si Lot. Di ba po sabi ni Abraham, tinanong ang Diyos na kung 10 ang manampalataya sa lungsod yon, sa lungsod na yon, wawasakin pa ba ninyo ang lungsod? Sumagot po ang Diyos na hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 manampalataya na yon. So, yung Sodom at Gomora po, hindi umabot ng 10 mananampalataya pala. 10 mananampalataya sa Diyos ang nakatira doon dahil ginunaw ng Diyos, Sodom at Gomora. Kaya lang po, mababasa natin doon na kaya pinatakas si Lot ng Diyos dahil hindi nakalimutan ng Diyos si Abraham, ang kanilang kasunduan. Kaya po, pinatakas. Pero, sa panahon ngayon po, hindi mahalaga yung mananampalataya, pastor yan, tiyuhin mo. Pagkatapos noon, kahit makasalanan ka, iligtas ka ng Diyos dahil tiyuhin mo. Yun po, may panahon yun, kung kunti pa na po tao noon, hinayaan ng Diyos na mabuhay si Lot. Dahil po, si Abraham kasi nag-alala kay Lot. Alam ng Diyos yun na kaya nagtanong-tanong si Abraham sa Diyos dahil nag-alala si Abraham kay Lot, doon nakatira. Kaya naalala po ng Diyos si Abraham na pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos po na siya ang mag-ama ng pananampalataya, siyang mag-ama ng lahat ng bansa. Kaya naalala po ng Diyos, kaya liligtas ng Diyos si Lot, liligtas. Pero po, ang pag-usapan po natin dito, mananampalataya ay hindi pahamak ng Diyos yung lugar na yon. So, wag po tayong gano'ng umasa sa nabilisingan yung building na yon, nabilisingan yung bahay na yon, nabilisingan establishment na yon, nabilisingan yung sasakyan yon. Wag po tayong gaanong umasa roon. Ang mahalaga po, yung sasakyan yon o busman, kung ano, ang mahalaga, mananampalataya ang sumunod sa kalooban ng Diyos at madalas makipag-usap sa Diyos, manalangin, o yung lugar na establishment building, mananampalataya o mayroong mananampalataya, hindi po ipapahamak ng Diyos. Ayon po sa ating pag-aaral po sa umagang ito, sa kwento po ni Abraham na mababasa po natin sa Genesis 19, na mahalaga po yung mayroong tao na may takot sa Diyos, kahit pala hindi lahat, hindi ipapahamak ng Diyos. Hindi gaya ng Sodom at Gomora na pinahamak talaga ng Diyos dahil walang mananampalataya, o baka mayroon man, hindi umabot ng 10. Kaya po, ginunaw ng Diyos, pinawalan ng apoy at asopre. Muli po, magandang umaga po, ang inyong lingkod, si Chef Roy.